Ilawan ni Jehovah ang espiritu ng tao na sumisiyasat ng kaloob-looban nito. Sinasabi ng Zacarias 12:1, si Jehovah na naglatag ng langit at nagtatag ng lupa at lumikha ng espiritu ng tao sa loob niya. Sa pananaw ng Diyos sa kanyang dibinong walang hanggang ekonomiya, kasing halaga ng espiritu ng tao ang kalangitan at ang lupa. Ang kalangitan, ang lupa at ang espiritu ng tao ay tatlong kamangha-mangha, nangingibabaw at napakahalagang elemento sa sansinukob. Kaya naman dapat nating maunawaan ang ating espiritu. Binabanggit ng mga Kawikaan 20:27, ilawan ni Jehovah ang espiritu ng tao na sumisiyasat ng kaloob-looban nito. At isinulat ito pagkatapos ng pagkatisod ng tao. Kahit matapos matisod ng tao, may natitirang bahagi sa kanya na tinuring na ilawan ni Jehovah. Sa loob niya, may isang bahaging inilaan ng Diyos para sa kanyang sarili. At ang maliit na bahaging ito ay napakahalaga. Alam ng mga Chinese philosophers na may tumatanglaw at nagliliwanag sa loob ng tao na tinatawag nilang maningning na kagalingan. Itinuturo ng Confucianism na ang paraan ng lubos na pagkatuto ay binubuo ng paghayag sa maningning na kagalingan ng isang tao. Ang lahat ng tao ay may budhi na bahagi ng kanilang espiritu na nagsasabi sa kanila kung ano ang tama at mali. Dapat nating malaman na ang pinakamahalagang bahagi sa ating buong katauhan ay ang ating espiritu. Madalas, ang ating pakikipagsalamuha at pakikipag-ugnay sa mga banal ay nakakatulong sa ating matanto na tayo ay nasa laman pa rin natin at nasa ating kaluluwa. Iyon ang ating kaisipan, damdamin at pagpapasya. Dapat nating matutuhang huwag mamuhay sa ating laman at sa ating kaluluwa, kundi laging nasa ating espiritu. Kapag nagagalit tayo, madalas nasa laman tayo. Kalaunan, na pag-iisip-isip nating dapat nating pakitunguhan ng mga tao ng maayos at maging magalang, nakikipag-usap ng pinag-isipan at may karunungan. Ito ang pakikipag-usap, pamumuhay at paglakad sa kaluluwa. Inihahayag ng unang Korinto ang tatlong uri ng mga tao: ang makalamang tao, makakaluluwang tao, at ang espiritual na tao. Sa unang tatlong kapitulo ng unang Korinto, kinondena ni Pablo ang pagkakabaha-bahagi. Dahil ang pagkakabaha-bahagi ay nasa laman. Nagpatuloy pa siya sa pagsasabing hindi tayo dapat mamuhay at lumakad sa kaluluwa. Hindi tayo dapat maging mga makalamang tao ni maging makakaluluwang tao. Sa halip, dapat tayong maging mga espiritual na tao, namumuhay at lumalakad sa ating espiritu. Upang maging isang wastong Kristiyano, dapat nating malaman na ang Panginoong Hesus bilang ang pagsasakatawan ng Tres-Unong Diyos ay ang espiritu ngayon na nananahan sa ating espiritu, na ihalo sa ating espiritu bilang isa. Maaari kang manalangin sa ganitong paraan: Panginoong Hesus, salamat sa paglikha ng espiritu para sa akin. Ang espiritu ko ang tumatanglaw at nagliliwanag na bahagi sa loob ko. Ito ang kinasasaklawan ng Diyos at ang bahagi rin upang makaugnay ko ang Diyos. O Panginoong Hesus, nawa hindi ko lamang matanto na ako ay may espiritu. Bagkus, matutuhan ko ring mamuhay at lumakad sa espiritu. Dahil kapag namumuhay lamang ako sa espiritu, na may halaga ito sa iyo. O Panginoong Hesus, sa pamumuhay ko,
Saniin mo akong pahalagahan ang espiritu ko at ingatan ang bahaging ito kung saan ka naninirahan. Amen.